Sa loob ng 12 buwan, bibilhin ko ang bawat hininga ng kumpanyang ito. Mapapanood ko ang lalaking pinangakuan ako ng habambuhay na nagmamakaawa sa paanan ko, habang ang kanyang matapobreng ina ay pilit na itinatago ang mukha sa kahihiyan. Ngunit sa sandaling ito, habang bumubuhos ang mga pulang talulot ng rosas mula sa kisame ng engrandeng lobby ng Alonzo Tech, isang katotohanan lang ang malinaw. Ako ang huling taong nakakaalam na ang bawat sentimong ginastos sa pagdiriwang na ito ay galing sa sarili kong bulsa. May isang lihim na file sa loob ng aking system na magpapatunay na ang imperyong ito ay hindi pag-aari ng asawa ko, kundi isang malaking utang na kailangan ko ng singilin. Ngunit bago ang lahat, kailangan ko munang marinig ang pinakamasakit na biro ng tadhana. Valentina Reyes, will you marry me and lead this empire with me? Our future starts tonight because I'm finally correcting the biggest financial mistake of my past. Ang boses ni Javier Alonzo ay umalingaw-ngaw sa buong gusali, kasing linaw ng kristal at kasing talim ng labaha. Nakaluhod siya sa harap ng babaeng itinuturing niyang perfect partner, habang ang mga flash ng camera ay parang mga kidlat na bumubulag sa aking paningin. Humarap sa akin si Javier. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagsisisi, tanging ang malamig na determinasyon ng isang taong tapos na sa kanyang papel. Marissa, let's be professional. You were a good support during the early days, but Valentina is the CEO this company deserves. Huwag mo nang hintayin, nakaladkarin ka ng security ko palabas. Our marriage was just a bridge, and I've already crossed it. Hindi ako kumibo. Hindi ko hinayaang manginig ang aking mga kamay. Kahit na nararamdaman ko ang bawat titig ng mga empleyadong dati ay yumuyukod sa akin. Ang bawat bulungan nila ay parang mga anay na kumakain sa aking dangal. Marissa Hiha, huwag kang gumawa ng eksena rito. Isipin mo ang hiya ng pamilya Alonzo. Ang boses ni Doña Estrella ay bulong na may kasamang banta sa aking likuran. Amoy mamahaling pabango at kapangyarihan ang matanda, habang mahigpit niyang hawak ang aking braso. Umalis ka na ng tahimik. Go home and wait for the annulment papers. Valentina is high class, and you? You're just a bookkeeper Javier outgrew. Don't be a martyr, be realistic. Tumingin ako sa malaking digital screen sa likuran nila. 8:00 na ng gabi. Sa loob ng 15 minuto, pipirmahan ni Javier at Valentina ang merger agreement na maglilipat ng lahat ng asset ng Alonzo Tech patungo sa kumpanya ni Valentina. Isang planong matagal nilang binuo para burahin ako sa kasaysayan ng kumpanyang ako mismo ang nagligtas sa pagkalugi. Ma'am Marissa, kailangan niyo na pong lumabas. The board meeting for the merger will start in 10 minutes and strict order po ang utos ni Sir Javier. Ang boses ng head security ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit alam kong wala siyang pagpipilian. Huminga ako ng malalim. Ang amoy ng mga rosas ay biglang naging mabaho sa aking pang-amoy. Tumingin ako kay Javier na ngayon ay nakangiti habang nakayakap kay Valentina. Inakala nila na ang katahimikan ko ay tanda ng pagkatalo. Inakala nila na ang hindi ko pag-iyak ay dahil sa sobrang sakit. Hindi nila alam na sa bawat segundong lumilipas, binibilang ko ang bawat piraso ng code na inilagay ko sa system ng kumpanya noong nakaraang linggo. Dahan-dahan kong kinuha ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking gown. Ang liwanag ng screen ay tumama sa aking mukha. Isang malamig na asul na liwanag sa gitna ng pulang kapaligiran. Javier, tawag ko sa kanyang pangalan. Ang boses ko ay hindi sumisigaw, ngunit sapat na para tumahimik ang mga tao sa paligid. Lumingon siya, ang kanyang kilay ay nakataas sa inis. I said go home, Marissa. Don't make this harder for yourself. You're right, Javier. We should be realistic. Sabi ko nang may bahagyang ngiti na hindi umaabot sa aking mga mata. I just wanted to remind you that the Valentine merger you're so excited about has one small requirement that you missed. A digital forensic audit. What are you talking about? Singal niya. Ngunit nakita ko ang mabilis na pagkurap ng kanyang mga mata. Isang tanda ng kaba na tanging ako lang ang nakakaalam. Hindi ako sumagot. Sa halip, pinindot ko ang execute button sa aking screen. Sir Javier, the system is crashing. All our accounts are being frozen. Isang empleyado mula sa IT department ang tumatakbo pababa. Ang mukha ay puno ng takot. Ang merger document, hindi ma-access. May poison pill sa system. Tumigas ang mukha ni Javier. Lumingon siya sa akin, ang kanyang galit ay tila isang apoy na gustong sumunog sa akin. Ngunit nanatili akong nakatayo, kasing tatag ng isang pader na bato.
Marisa, anong ginawa mo? Sigaw ni Doña Estrella, ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Tiningnan ko sila ng isa-isa. Ang mga taong nag-akalang ang isang asawa ay isang gamit lamang na pwedeng palitan kapag lumana. I didn't destroy the company, Javier. I just reclaimed my intellectual property, sabi ko habang dahan-dahang tumatalikod. Ang system na ginagamit mo, ang mga algorithm na nagpapatakbo sa Alonzo Tech, ay nakapangalan sa akin bago pa tayo ikasal. And since you're correcting your mistakes tonight, I decided to correct mine too. Habang naglalakad ako palabas ng lobby, nararamdaman ko ang mga yabag ng aking sapatos na umaaling-aungaw sa sahig. Ang tunog ng gulo at taranta sa likuran ko ay musika sa aking pandinig. Hindi ako lumingon. Hindi ko kailangang makita ang kanilang mga muka. Alam ko na sa pag-uwi ko, isang tawag ang naghihintay. Isang tawag mula sa tanging taong marunong mag-audit hindi lang ng pera, kundi ng katarungan. Ang giyera ay nagsisimula pa lang, at sa gabing ito, ang asawang itinapon nila ay ang siyang magsasara ng kanilang mga pinto. Habang papasakay ako sa aking sasakyan, narinig ko ang malakas na tunog ng server room alarm mula sa loob ng gusali. Isang hudyat na ang bawat piraso ng ebidensya ng kanilang pandaraya ay kasalukuyan nang idinidiskarga sa aking private server. Sweetheart, Happy Valentine's Day. Bulong ko sa hangin habang pinapaandar ang makina. You wanted a surprise, and I just gave you the best one. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng aking sasakyan ay hindi sapat para pawiin ang init ng pot na nananalaytay sa aking mga ugat, ngunit ang aking isip ay nananatiling kasing linaw ng isang bagong audit report. Habang binabagtas ko ang EDSA, ang mga ilaw ng lungsod ay parang mga maliliit na pixel sa isang monitor. Magulo, walang direksyon, at madaling manipulahin kung alam mo ang tamang code. Hindi pa lumilipas ang 10 minuto nang magsimulang manginig ang aking cellphone sa passenger seat. Hindi ito tumitigil. Alam ko kung sino ang tumatawag nang hindi man lang tinitingnan ang screen. Marisa, bumalik ka rito ngayon din. Ano ang ginawa mo sa system? Do you have any idea how much money we're losing every second? Ang boses ni Javier sa kabilang linya ay hindi na ang boses ng isang bilyonaryong CEO. Ito ay boses ng isang batang nawawalan ng laruan, puno ng takot at desperasyon. Money, Javier? Akala ko ba Valentina is the one who will bring you to the top? Let her fix it, mahinahon kong sagot habang maingat na kumakanan sa kanto. Besides, I'm just being professional. Binawi ko lang ang access sa mga bagay na hindi mo naman pag-aari. Walang hiya ka, you're sabotaging the merger. Papatayin ako ni Valentina kapag hindi ito naayos sa loob ng isang oras. Then I guess you should start praying, Javier. Because tonight, the only thing you'll be merging with is your own bankruptcy. Bye, sweetheart. Pinatay ko ang tawag at agad na dumiritso sa aking lihim na apartment sa Makati. Isang lugar na hindi alam ni Javier. Isang safe house na inihanda ko 3 buwan na ang nakalilipas nang mapansin ko ang unang irregularidad sa aming accounts. Pagkapasok ko sa silid, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng fan ng aking mga server. Naupo ako sa harap ng 3 malalaking monitor. Dito ang bawat galaw ni Javier sa loob ng Alonzo Tech ay nakatala. Nakita ko ang pagtatangka ng kanilang IT team na pasukin ang firewall ko. Napangiti ako. Sinubukan nilang gamitin ang password na Javier V14, ang petsa ng aming anibersaryo. Napaka-predictable, napaka-arrogante. Ngunit ang katahimikan ko ay bumasag nang bumukas ang pinto ng aking apartment. Marisa, anak, itigil mo na ang kabaliwan na ito. Nanigas ako sa aking kinauupuan. Si Doña Estrella. Nakatayo siya sa pintuan, suot ang kanyang itim na terno. Hawak ang isang rosaryo na tila ba ang kanyang mga dalangin ay sapat na para hugasan ang dumi ng kanyang pamilya. Kasunod niya ang 2 bodyguard na alam kong hindi rerespeto sa aking privacy. How did you find this place, Ma? Tanong ko nang hindi inaalis ang tingin sa screen. I am an Alonzo, Marisa. Nothing stays hidden from me, sabi ng matanda habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay parang isang hatol. Anak, isipin mo ang hiya. Isipin mo ang sasabihin ng mga kaibigan natin sa club, ng mga investors. You are destroying Javier's reputation over a small fling. Valentina is just business. Ikaw ang asawa, ikaw ang dapat na nag-iingat sa dangal niya. Danggal? Hinarap ko siya, ang aking mga mata ay nagniningas sa malamig na galit.
Dangal po ba ang tawag sa pagnanakaw ng asawa ko sa sarili niyang kumpanya? Dangal po ba ang pag-forge ng pirma ko para makakuha ng loan na kalahating bilyong piso sa ilalim ng pangalan ko? Napatigil ang matanda. Ang kanyang hawak na rosaryo ay humigpit ang pagkakahawak. Huwag kang magsalita ng ganyan. Javier loves you in his own way. He provided for you. Binigyan ka niya ng marangyang buhay. Binigyan niya ako ng trabaho na walang bayad, ma. Ako ang utak ng kumpanyang ito habang siya ay abala sa pagpapakitang tao. Sabi ko habang inilalabas ang isang folder mula sa aking drawer. And here's the audit you didn't want me to finish. Nakita ko na ang mga transaction ninyo sa Cayman Islands. Alam ko na ikaw ang nag-utos sa kanya na ilipat ang shares ko sa pangalan ni Valentina para hindi ako makakuha ng kahit ano sa annulment. Biglang nagbago ang anyo ni Doña Estrella. Ang mapagkunwari niyang pag-aalala ay napalitan ng isang mapang-aping ngiti. You're smarter than I thought, Marissa. But you're still a commoner. Sa tingin mo ba ay maniniwala ang korte sa isang disgruntled wife laban sa mga Alonzo? We own the lawyers, we own the banks, and now we own you. Lumingon ang matanda sa kanyang mga bodyguard. Kunin niyo ang laptop niya at siguraduhin ninyong hindi siya makakaalis sa kwartong ito hanggat hindi natatapos ang pirmahan ng merger bukas ng umaga. Habang papalapit ang mga lalaki, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, ngunit hindi dahil sa takot. Kinuha ko ang isang maliit na flash drive mula sa aking bulsa at mabilis itong isinaksak sa main server. Ma, I told you, I'm an auditor. Bulong ko habang lumilitaw ang isang progress bar sa screen. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Doña Estrella. I'm filing a report, ma, not just for adultery, but for economic sabotage and large-scale fraud. Sabi ko habang tumutunog ang alarm sa aking cellphone. Isang hudyat na ang mensahe ay naipadala na. Ngunit bago pa makahakbang ang mga bodyguard, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto sa labas ang bumasag sa tension. Pumasok ang isang lalaking nakasuit, hinihingal at may hawak na warrant. Si Sebastian de Vera. Ang lalaking sinabihan akong huwag magtitiwala kahit kanino. Marissa, we have a problem, sabi ni Sebastian. Hindi pinapansin si Doña Estrella. Javier just activated the black clause. All the company's debts, they're now legally under your personal name. If the merger fails tonight, you're not just bankrupt. You're going to jail for 500 million pesos. Napatigil ang mundo ko. Tumingin ako kay Doña Estrella na ngayon ay tumatawa ng mahina, isang tunog na parang kaskas ng patalim sa bato. I told you, Marissa, bulong ng matanda. You should have stayed in the shadows. Ang katahimikan ko ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang mabilis na pag-ikot ng mga gears sa loob ng aking isipan. 500 milyong piso. Isang numerong sapat para ibaon ang kahit sinong ordinaryong tao sa limot. Ngunit para sa isang auditor na tulad ko, isa lamang itong entry na kailangang i-reconcile. Tumingin ako kay Doña Estrella. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng tagumpay. Ang bawat kulubot sa kanyang balat ay tila nagdiriwang. You really think a piece of paper can chain me, ma? Mahinahon kong sabi, habang dahan-dahan kong isinasara ang aking laptop. Ang tunog ng paglapat ng screen ay tila isang tuldok sa isang mahabang pangungusap. It's not just paper, Marissa. It's a legal noose. Tawa ng matanda. Javier used your power of attorney from 5 years ago. You were so blinded by love, you signed your own death warrant without reading the fine print. Lumingon ako kay Sebastian. Nakatayo siya malapit sa pinto, ang kanyang anino ay mahaba at madilim sa sahig ng aking apartment. Ang kanyang mga mata ay hindi mabasa, isang halo ng pag-aalala at isang bagay na mas malalim, mas mapanganib. Sebastian, why are you here with a warrant? Tanong ko, ang boses ko ay kasing talim ng labaha. I'm here to seize the primary servers of Alonzo Tech, Marissa. The NBI has been monitoring the Cayman transfers since last month. Sagot ni Sebastian. Humakbang siya palapit, sapat na para maamoy ko ang lamig ng ulan sa kanyang suit. But Doña Estrella is right. The black clause is active. In 48 hours, the banks will start the foreclosure on your personal assets. Security, kunin ang laptop na iyan, utos ni Doña Estrella. Ang kanyang boses ay pumiyok sa inis. Dahil hindi ko siya binibigyan ng reaksyong gusto niya. Ang mga bodyguard ay humakbang palapit. Ang kanilang mga yabag ay mabigat at mapagbanta. Bago pa sila makalapit, mabilis na humarang si Sebastian. Don't, this unit is now a federal crime scene. Touch anything and you'll spend the night in a cell next to Javier. Ang awtoridad sa boses ni Sebastian ay nagpatigil sa mga lalaki.
Tumingin si Doña Estrella sa kanya ng may pandidri. Sebastian de Vera, I know who you are. Akala mo ba ay hindi ko alam ang ginawa ng pamilya mo? You're just a scavenger picking on the bones of a dying empire. Maybe, bulong ni Sebastian, ang kanyang panga ay nagtagis. But I'm a scavenger with a badge and a long memory, Estrella. Tumingin ang matanda sa akin, isang huling sulyap ng puot. Enjoy your short-lived victory, Marissa. By tomorrow, Valentina will own Javier and the state will own you. Sumenyas siya sa kanyang mga tauhan at dahan-dahang lumabas ng apartment. Ang tunog ng kanilang pag-alis ay tila isang buntong hininga ng gusali. Naiwan kaming dalawa ni Sebastian sa gitna ng mga kumukurap na monitor. Is it true? Tanong ko habang maingat kong binubuksan muli ang aking server. Did you know about the Black Claws? Hindi agad sumagot si Sebastian. Naglakad siya patungo sa bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng Makati na tila mga bituing nalunod sa ulan. I suspected it. Javier is a narcissist, Marissa. He always has a contingency plan to burn everyone else so he can stay warm. And you let me walk into it? Humarap siya sa akin. Ang kislap ng mga monitor ay tumatama sa kanyang mga mata. I needed you to trigger the poison pill. Without that, the NBI wouldn't have enough probable cause to freeze their offshore accounts. It was a calculated risk. Calculated risk? My life is not an entry in your spreadsheet, Sebastian. Ang boses ko ay nanatiling mababa, ngunit ang bawat salita ay puno ng kuryente. I can help you audit the Black Claws, Marissa. May butas ang bawat kontrata. We just need to find the ghost entries Javier used to frame you. Inabot niya ang kanyang kamay, isang tahimik na alok ng alyansa. Isang sandali ng kakaibang tensyon ang namagitan sa amin, isang init na hindi dapat naroon sa gitna ng isang investigasyon. Dahan-dahan kong inabot ang aking bag para kunin ang isang hard drive. Ngunit sa paggalaw ko, nahulog ang folder na dala ni Sebastian kanina. Bumukas ito sa sahig. Napatigil ang aking hininga. Sa loob ng folder, nakita ko ang isang lumang larawan ko. Noong college pa ako, kinuha mula sa malayo. At sa tabi nito ay isang dokumento na may pamagat na Marissa Villarreal, the ultimate target. May mga pulang marka sa aking mukha, mga petsa ng bawat promotion ko, at isang listahan ng lahat ng bank accounts na binuksan ko sa loob ng 10 taon. Hindi ito folder ng NBI laban kay Javier. Ito ay folder ni Sebastian, laban sa akin. Tumingala ako sa kanya. Ang lalaking akala ko ay tanging kakampi ko ay may mas malalim palang motibo. Ang bawat tulong niya, ang bawat tip, ang bawat kilig na naramdaman ko sa presensya niya, lahat ba iyon ay bahagi ng isang mas malaking audit kung saan ako ang biktima? Sebastian, bulong ko, ang aking kamay ay dahan-dahang gumagapang patungo sa alert button ng aking security system. Sino ka ba talaga? Bago siya makasagot, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa apartment. Ang tanging liwanag na natira ay ang maliit na pulang ilaw ng aking camera system na nagpapakita ng 3 anino na kasalukuyang umaakyat sa fire escape. They're not here for the laptop, Marissa, sabi ni Sebastian sa dilim. Ang kanyang boses ay malapit na malapit sa aking tenga. They're here to settle the debt, permanently. Ang kadiliman ay hindi lamang kawalan ng liwanag. Sa pagkakataong ito ang aking proteksyon. Habang nararamdaman ko ang init ng hininga ni Sebastian sa aking balat, ang aking isip ay mabilis na nag-a-audit ng bawat posibleng exit. Hindi ako sumisigaw, hindi ako nanginginig. Ang takot ay isang luho na hindi ko kayang bayaran sa mga sandaling ito. Don't move, Marissa. I'm not the one you should be running from. Bulong ni Sebastian. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad sa gitna ng katahimikan. Sinasabi iyan ng lahat ng traidor bago sila bumaril, Sebastian. Sagot ko, ang boses ko ay matatag at walang bahid ng emosyon. Dahan-dahan kong inabot ang gilid ng aking desk, kung saan nakatago ang isang maliit na remote control para sa aking smart home security system. Ang tunog ng pagpihit ng bakal sa fire escape ay umaaling-awngaw sa silid. Hindi lang sila basta-basta magnanakaw. Ang bawat kilos nila ay kalkulado, tahimik, at nakamamatay. Sila ang mga cleaners ni Doña Estrella, ang mga taong ginagamit ng mga Alonzo para burahin ang mga taong nakakaalam ng masyadong marami. They have thermal scanners. If we stay here, we're sitting ducks, sabi ni Sebastian. Hinawakan niya ang aking braso, ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit,
ngunit may kasamang pag-iingat. Trust me just this once. I didn't spend 10 years tracking you just to let you die tonight. Tracking me? Bakit, Sebastian? Para sa kumpanya? Para sa hustisya? O para sa folder na nakita ko? Ang bawat salita ko ay parang pag-audit sa kanyang pagkatao. Hindi siya sumagot. Sa halip, hinila niya ako patungo sa isang lihim na pinto sa likod ng aking bookshelf. Isang entry na ako mismo ang nagdisenyo noong lumipat ako rito. Sa loob ng madilim na pasilyo, narinig namin ang marahas na pagbasag ng salamin mula sa aking sala. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa ibabaw ng mga bubog ay nagpapaalala sa akin na isang maling hakbang lang at magiging bahagi na ako ng kasaysayan. I need your laptop, Marissa. Everything hinges on that poison pill you planted, sabi ni Sebastian habang mabilis kaming bumababa sa service stairs. Ang laptop ay decoy lang, Sebastian. Nakalink ang lahat sa aking relo, sabi ko habang tinititigan ang aking smartwatch. And right now, the NBI is receiving the real-time coordinates of those men inside my apartment. If you really are who you say you are, then your team should be here in 2 minutes. Napatigil si Sebastian sa paglalakad. Tumingin siya sa akin sa gitna ng dilim. Ang kislap ng galit at pagkamangha ay naglalaban sa kanyang mga mata. You didn't trust me from the start. Accountants don't trust Sebastian. We verify, malamig kong hirit. Now tell me, bakit may folder ka na nagsasabing ako ang ultimate target mo? Are you working for Javier? Biglang bumukas ang pinto sa dulo ng pasilyo at bumuhos ang liwanag mula sa mga searchlight ng mga sasakyan sa labas. Ngunit hindi ito ang NBI. Ang mga sasakyang nakaparada ay may logo ng Alonzo Tech. Lumabas si Javier mula sa isa sa mga sasakyan, suot ang kanyang mapang-aping ngiti. Sa tabi niya ay si Lorna Bautista, ang marites na binayaran nila para sirain ako. Kasalukuyang naka-livestream sa kanyang cellphone. Marissa, sweetheart, bakit ka tumatakas kasama ang isang wanted na criminal? Sigaw ni Javier, ang kanyang boses ay puno ng peking pag-aalala para sa camera. The public needs to know the truth. My wife, the brilliant Marissa Villarreal, is actually the one behind the embezzlement. She's trying to flee with her lover and our company's secrets. Sir Javier, is it true na balak niyang sunugin ang kumpanya dahil sa selos? Tanong ni Lorna sa camera, ang kanyang mukha ay puno ng malisyosong katuwaan. Tumingin ako kay Javier, pagkatapos ay kay Sebastian. Ang bitag ay hindi lang pala legal at pinansyal. Ito ay isang public execution ng aking reputasyon. Gusto nilang mawala ako, hindi lamang sa kumpanya, kundi sa mata ng lipunan. Marissa, give me the watch. Bulong ni Sebastian, ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang likuran, kung saan alam kong may nakatagong armas. I can get you out of here, but you have to disappear. Disappear? Gumiti ako ng bahagya, isang ngiting puno ng pait at katarungan. Inayos ko ang aking buhok at tumayo ng tuwid sa harap ng mga camera. Huwag kang mag-alala, Sebastian, I'm not going anywhere. But Javier, he's about to learn that you should never ever audit a woman who has nothing left to lose. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-scroll sa isang particular na app. Lorna, since you're live, why don't we show your viewers the real-time bank statements of the Alonzo Tech offshore accounts? Let's see whose names are on the withdrawal slips for that 500 million pesos. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Javier. Ang kislap ng takot sa kanyang mga mata ay mas maliwanag pa kaysa sa mga searchlight. Marissa, stop! Sigaw ni Javier ngunit huli na. Isang malakas na tunog ng notification ang sabay-sabay na tumunog sa mga cellphone ng lahat ng taong naroroon, pati na sa mga followers ni Lorna. Ang audit report ay opisyal ng naging public domain. Ngunit sa gitna ng tagumpay na iyon, isang malamig na bagay ang naramdaman ko sa aking tagiliran. Ang dulo ng isang baril. Lumingon ako at nakita ko ang malamig na tingin ni Sebastian. I'm sorry, Marissa, bulong niya. But you weren't supposed to release that yet. Now you've just signed your own death warrant and mine. Ang tunog ng isang putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa buong parking lot. Bumasag sa huling pag-asa ng katahimikan. Ang usok mula sa baril ni Sebastian ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin ng gabi, isang mantsa sa gitna ng kadiliman. Hindi ako pumikit. Hindi rin ako natumba. Ang bala ay hindi bumaon sa aking laman, kundi sa gulong ng sasakyang nasa likuran ko. Ang sasakyan kung saan nagtatago ang isa sa mga tauhan ni Javier na akmang babaril sa akin mula sa dilim. I told you, Marissa,
You've just signed your own death warrant. Bulong ni Sebastian, ang kanyang mukha ay nananatiling kasing tigas ng bato habang mabilis niyang ibinababa ang kanyang baril. At dahil sa ginawa mo, kailangan ko na ring madaliin ang sarili kong plano. Sa paligid namin, ang kaguluhan ay parang isang apoy na mabilis na kumakalat. Si Lorna Bautista ay tila nawala sa sarili habang ang kanyang cellphone ay patuloy na bumabaha ng mga komento mula sa libu-libong tao. Ang katotohanan tungkol sa Alonzo Tech ay kumakalat na parang lason sa social media. Si Javier naman ay nakaluhod sa semento, ang kanyang mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na takot habang tinititigan ang screen ng kanyang sariling telepono. Ang bawat notification ng pagbagsak ng kanilang stocks ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Marisa, hayop ka, isasama kitang mabulok sa kulungan. Sigaw ni Javier, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Hindi ako ang mabulok, Javier. Ako ang magsasagawa ng huling inventory ng iyong pagbagsak, malamig kong sagot. Tumingin ako kay Sebastian na ngayon ay mahigpit na hawak ang aking braso. Now tell me, Sebastian, ano ang nasa folder na iyon? Bakit ako ang target mo? Dahil ang tatay mo, Marisa, ang tatay mo ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa pamilya ko. Ang boses ni Sebastian ay puno ng pait na matagal nang kinikimkim. Javier didn't act alone 10 years ago. He had a partner who cooked the books for him. Ang magaling na accountant na si Manuel Villarreal, your father. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Ang aking ama? Ang lalaking nagturo sa akin ng disiplina ng mga numero? Siya ang kasabot ni Javier sa pagwasak sa pamilya ni Sebastian. You're lying, Biroy. Bulong ko. Ngunit ang aking isipan ay nagsisimula ng mag-ugnay ng mga piraso ng nakaraan na sadyang itinago sa akin. Ang biglaang pag-angat ng aming buhay, ang mga lihim na pag-uusap ni na Javier at ng aking ama bago ito pumanaw. I don't lie about debt, Marisa, especially blood debts. Sabi ni Sebastian habang mabilis kaming naglalakad patungo sa kanyang sasakyan. Pinalilibutan kami ng mga sirena ng paparating na NBI. That folder was my roadmap for revenge. I tracked you to get to Javier. I wanted you to feel the same betrayal I felt. But then, I saw how you handled the numbers. How you handled him. Kaya mo ako tinulungan? Out of pity? Ang bawat salita ko ay parang paghiwa sa hangin. Hindi, dahil ikaw lang ang tanging makakasira sa Black Claws na ginawa ni Javier at ng tatay mo. Hirit ni Sebastian habang pinapaandar ang makina. Ang 500 milyong pisong utang? It wasn't just a trap for you. It was a bridge to transfer the stolen assets of my family back to the Alonzos. At ikaw ang ginawa nilang insurance policy. Habang humaharurot kami palayo sa parking lot, nakita ko sa side mirror ang pagdating ng mga autoridad. Pinupusasan na si Javier, habang si Doña Estrella ay pilit na itinatago ang kanyang mukha sa mga kamera. Ang kanilang imperyo ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi, ngunit ang amoy ng usok ay nananatili pa rin sa aking damit. Nasaan ang tatay ko, Sebastian? Sabi mo hawak siya ni Javier? Tanong ko. Ang aking puso ay tumitibok ng may bagong uri ng pangamba. Wala siya sa ospital, Marisa. He's in a private facility owned by Valentina Reyes. Sagot ni Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsada. Javier kept him alive because he's the only one who knows the master password to the Cayman accounts. But now that the audit is public, he's no longer an asset. He's a liability. Mabilis kong binuksan ang aking smartwatch. Isang bagong alert ang lumitaw. Hindi ito galing sa bangko, kundi sa isang GPS tracker na lihim kong inilagay sa gamot ng aking ama noong huli ko siyang binisita. I know where he is, sabi ko. Ang aking boses ay muling bumalik sa pagiging kasing lamig ng yelo. And Sebastian, if you're planning to use my father to settle your debt, remember this, I'm still the auditor of this game, and I haven't closed the books yet. Biglang tumunog ang cellphone ni Sebastian. Isang video call. Sa screen lumitaw ang mukha ni Camila, ang aking matalik na kaibigan. Ngunit hindi siya nag-iisa. Nakatali siya sa isang silya at sa likod niya ay nakatayo si Valentina Reyes. May hawak na hiringgilya. Marisa, sweetheart. Ang boses ni Valentina ay parang sutla na may nakatagong lason. I heard you release the audit, very brave. But numbers can be erased, and so can people. You have 1 hour to give us the master password. If not, Camila dies, and your dear father follows. Napatitig ako sa screen. Ang huling piraso ng aking tiwala sa mundo
ay tuluyan ng nadurog. Si Camila, ang babaeng itinuring kong kapatid, ay kasalukuyang ginagamit bilang pain. "Marissa, don't!" sigaw ni Sebastian, ngunit huli na. Pinindot ko ang isang command sa aking relo. Ang screen ng sasakyan ni Sebastian ay biglang nag-flash ng pula. Ang bawat electronic lock ng sasakyan ay bumukas, at ang makina ay namatay sa gitna ng highway. "I'm going alone, Sebastian," sabi ko habang dahan-dahang lumalabas ng sasakyan. "Ang folder mo, itapon mo na. Dahil sa gabing ito, walang sino mang lalaki ang magdidikta ng magiging balanse ng buhay ko." Naglakad ako sa gitna ng ulan. Ang bawat hakbang ko ay puno ng isang mapanganib na katahimikan. Ang orasan ay nagsimula ng tumakbo. 1 oras, 2 buhay, at isang katarungang kailanman ay hindi matatawaran. Sa bawat patak ng ulan na tumatama sa aking balat, nararamdaman ko ang lamig ng katarungang matagal nang nakabinbin. 60 minuto. 1 oras na tila isang buong dekada ng paghihirap. Habang papalayo ako sa sasakyan ni Sebastian, hindi ako lumingon. Alam ko ang bawat hakbang ko ay sinusundan ng mga mata ng isang lalaking naging bahagi ng aking pagkawasak. Ngunit sa gabing ito, ang aking mga paa ay tanging sa sariling direksyon lamang tutapak. Ang GPS tracker sa aking relo ay patuloy na kumukurap, isang maliit na pulang tuldok sa gitna ng madilim na mapa. Tinuturo nito ang isang lumang gusali sa labas ng lungsod, isang pasilidad na nakatago sa ilalim ng pangalan ng isang foundation na pinamamahalaan ni Valentina Reyes. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-book ng isang private car gamit ang isang dummy account. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot. Tiningnan ko ang aking sarili sa refleksyon ng bintana. Ang Marissa Villarreal na nakikita ko ay hindi na ang asawang laging nakayuko sa likod ni Javier Alonzo. Ang mga mata ko ay kasing talas na ng mga algorithm na ginawa ko. Muling tumunog ang aking cellphone. Si Valentina. "You're late, Marissa. 10 minuto na ang lumipas." Ang pasensya ko ay parang stocks ng Alonzo Tech. Mabilis na nauubos. Ang boses ni Valentina ay kalmado, tila ba nakikipag-usap lamang siya tungkol sa isang business merger. Ang password ay hindi ibinibigay sa isang taong hindi marunong mag-audit ng sariling panganib, Valentina, malamig kong sagot. "If you touch Camilla or my father, the Cayman accounts will self-destruct. You'll have nothing but a pile of worthless data." Always the auditor, tawa ni Valentina, isang tunog na parang kiskis ng metal sa semento. "Did you know that Javier used to tell me how boring you were? Too rational, too focused on the books." Sabi niya, "Para ka raw robot na walang damdamin." But I think he's wrong. You're not a robot, Marissa. You're just a woman who's too afraid to admit that your own father is the architect of your misery. Javier was right about one thing, hirit ko. Ang boses ko ay walang bahid ng emosyon. I am focused on the books. At sa audit ko ngayon, ikaw ang susunod na entry na kailangang i-delete. Ibinaba ko ang tawag bago pa siya makasagot. Hindi ko kailangan ng kanyang mga salita. Ang bawat pangungusap niya ay isang manipis na layer ng gaslighting na nais akong lunurin sa pagdududa. Pagdating ko sa lokasyon, bumungad sa akin ang isang abandonadong bodega na pinaliligiran ng matataas na bakod. Walang gwardya, walang ilaw. Isang tahimik na bitag. Dahan-dahan akong pumasok. Ang bawat yabag ng aking sapatos sa maduming sahig ay lumilikha ng isang ritmo ng panganib. Sa gitna ng malawak na silid, nakita ko sila. Si Camila nakatali sa isang bakal na silya. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at luha. Sa tabi niya ay ang aking ama, si Manuel Villarreal, nakahiga sa isang hospital bed, pilit na humihinga sa tulong ng isang oxygen tank. At sa dilim, lumabas si Valentina, suot ang isang puting suit na tila ba isa siyang anghel sa gitna ng impyerno. "Marissa! Ate Marissa, sorry! Patawarin mo ako!" Pagmamakaawa ni Camila, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. "Pinilit nila ako! Ang utang ko, si Javier, tinakot nila ako." Tumingin ako kay Camila, pagkatapos ay sa aking ama na dahan-dahang iminumulat ang kanyang mga mata. "Huwag kang humingi ng tawad sa akin, Camila. Ang utang mo ay hindi sa akin, kundi sa sarili mong dangal." Humarap ako kay Valentina. "Narito na ako, pakawalan mo sila." "The password first, Marissa. I want to see the numbers moving," utos ni Valentina habang inilalabas ang isang tablet. Inilabas ko ang aking relo at itinapat sa kanyang tablet.
Isang mabilis na transfer ang naganap. Nakita ko ang pagliwanag ng mga mata ni Valentina habang pinapanood ang pag-akyat ng mga zero sa kanyang screen. Perfect. You really are a genius, bulong ni Valentina. Ngunit may isang bagay kang nakalimutan, Marisa. Sa bawat audit, mayroong tinatawag na hidden liability. At sa pagkakataong ito, ang liability na iyon ay ikaw. Isang tunog ng pag-click ang narinig ko sa aking likuran. Lumingon ako at nakita ko si Sebastian. Hawak niya ang isang baril, nakaturo ng diretso sa aking puso. I'm sorry, Marisa, sabi ni Sebastian. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang madilim na katotohanan. But Valentina offered me a deal I couldn't refuse. Ang katarungan para sa pamilya ko ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng anak ng taong sumira sa amin. Napatigil ang aking hininga. Ang huling taong akala ko ay may kaunting katapatan ay siya palang huling pako sa aking kabaong. Ang puot ni Sebastian ay mas malalim pa sa anumang utang. So this is the final settlement? Tanong ko, ang boses ko ay nanatiling kasing lamig ng yelo habang tinititigan ang dulo ng baril ni Sebastian. This is the end of the line, Marisa Villarreal, sabi ni Valentina habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Any last words for your father before we close the books? Tumingin ako sa aking ama at sa isang saglit, nakita ko ang isang maliit na paggalaw ng kanyang kamay patungo sa ilalim ng kanyang unan. Isang lihim na senyas na kami lang ang nakakaalam. Actually, Valentina, sabi ko nang may isang mapanganib na ngiti. I have one more entry to add. Ang password na ibinigay ko sa iyo? It's not for the Cayman accounts. It's a remote command to trigger the emergency self-destruct of this entire facility's server and a silent alarm to the NBI team that's already outside. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa bodega. Ang tanging liwanag na natira ay ang asul na kislap mula sa relo ko. Ang tunog ng pagbagsak ng mga pinto sa labas ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Sa gitna ng ganap na kadiliman, ang asul na kislap ng aking relo ay tila isang nag-iisang bituin sa gitna ng unos. Hindi ako gumalaw. Ramdam ko pa rin ang dulo ng baril ni Sebastian sa aking tagiliran, ngunit ang kanyang kamay ay naramdaman kong bahagyang nanginginig. Sa mundong ito ng mga numero, ang emotion ay isang ingay na sumisira sa kalkulasyon at sa pagkakataong ito, ang puot ni Sebastian ang naging kahinaan niya. Sebastian, you're better than this. Ang pag-audit sa nakaraan ay hindi natatapos sa pagpatay sa anak ng iyong kaaway. Bulong ko, ang aking boses ay nananatiling matatag sa gitna ng tension. Look around you. This is not justice. This is a liquidation of your own soul. Shut up, Marisa, anjil ni Sebastian. Ang kanyang boses ay puno ng paghihirap. Hindi mo alam kung paano mawalan ng lahat dahil sa isang pirma ng tatay mo. I know exactly how it feels, Sebastian, because Javier did the same to me. Hirit ko, mas matalim na ngayon. But I chose to use my brain, not a bullet. Biglang bumasag sa katahimikan ang malakas na tunog ng pag-arangkada ng mga sasakyan sa labas. Ang mga gulong ay duminig sa semento, kasunod ang tunog ng mga paghampas ng mabibigat na pinto. Ang mga searchlight ng NBI ay tumama sa mga bintana ng bodega, lumilikha ng mga mahahabang anino na tila mga kamay na pilit kaming inaabot. NBI! Huwag dadasal o gagalaw ang sinuman! Hands in the air! Ang sigaw ng mga awtoridad ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Sa kabilang panig, narinig ko ang mabilis na pagtipa ni Valentina sa kanyang tablet. No, hindi pwedeng mangyari ito. I have the password. I have the money. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at baliw na katuwaan. You have nothing, Valentina, sabi ko habang dahan-dahan akong humahakbang palayo kay Sebastian. Ang bawat numerong nakita mo sa screen kanina ay mga phantom entries. Ang tunay na daloy ng pera ay kasalukuyan ng ibinabalik sa mga pamilyang ninakawan ni Javier at ng tatay ko, including Sebastian's family. Napatigil si Sebastian. Ang baril ay dahan-dahang ibinaba ng kanyang kamay. Tumingin siya sa akin ng may hindi maipaliwanag na ekspresyon, isang halo ng pasasalamat at labis na kahihiyan. Ngunit ang katahimikan ay muling bumasag nang marinig namin ang tunog ng isang mabilis na paghinga mula sa hospital bed. Ang aking ama, si Manuel Villarreal, ay pilit na bumabangon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaabot ang oxygen mask. Marisa, anak. Ang boses ni Papa ay parang kaskas ng tuyong dahon. Ang Black Claws. Hindi iyon si Javier ang gumawa. Napatitig ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Papa?
Ako ang nagdisenyo niyon 10 taon na ang nakalilipas. Pag-amin ng aking ama, ang bawat salita ay may kasamang matinding pagsisisi. It was a fail-safe para protektahan ka. The debt, it will only transfer to you if you initiate a hostile takeover. But if you initiate a forensic audit, the debt returns to the original conspirators. It returns to Javier and to me. Naramdaman ko ang paglamig ng aking sikmura. Ang aking ama, sa kabila ng lahat ng kanyang pagkakamali, ay nag-iwan ng isang butas sa sistema para sa akin. Isang huling audit para sa kanyang sariling kaligtasan. "Security, kill them all!" Sigaw ni Valentina, na wala na ang kanyang poise. Isang lalaki mula sa dilim ang sumulpot. May hawak na patalim at mabilis na sumugod sa akin. Hindi ako nakagalaw, ngunit ang tunog ng isang putok ng baril ay umalingaw-ngaw. Hindi ito galing sa NBI. Si Sebastian. Binaril niya ang lalaki sa balikat bago pa ito makalapit sa akin. Sa sandaling iyon, ang mga bintana ay nagkadurog-durog habang ang mga NBI agents ay pumasok sa loob ng bodega. Ang amoy ng pulbura ay humahalo sa amoy ng ulan. Pinanood ko kung paano pilit na pinupusasan si Valentina habang nagsisigaw siya ng mga pagbabanta. Pinanood ko rin kung paano lumuhod si Sebastian sa harap ng mga pulis. Ang kanyang baril ay inilapag niya sa sahig bilang tanda ng pagsuko. Lumapit ako sa aking ama. Hinawakan ko ang kanyang malamig na kamay. "Papa, bakit mo ito ginawa?" "Gusto ko lang mabura ang mga maling entry sa buhay ko, Marisa," bulong niya bago muling pumikit ang kanyang mga mata. "You are the best auditor I've ever known. Finish the job." Habang inilalabas ang aking ama sa isang stretcher, lumapit sa akin ang head agent ng NBI. "Ma'am Villarreal, we have the Cayman servers. Everything is reconciled. Javier Alonzo and Valentina Reyes are going away for a long time. At ang utang na 500 milyon, it's officially voided. You are free." Huminga ako ng malalim. Ang bigat sa aking dibdib na dinala ko sa loob ng 10 taon ay biglang nawala. Tumingin ako kay Camila na ngayon ay kinakalagan na ng mga babaeng agent. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng hiya, hindi makatingin ng diretso sa akin. "Camila," tawag ko sa kanya. Lumingon siya ng dahan-dahan. "The audit is closed, but don't expect me to open the books for you ever again." Tumalikod ako at naglakad palabas ng bodega. Sa labas ang ulan ay tumitila na, at ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimulang sumilip sa abot-tanaw. Nakatayo roon si Sebastian, nakaposas na, ngunit nakatingin sa akin nang may kakaibang ngiti. "Marisa," tawag niya. Huminto ako. "I'm sorry for being a bad entry in your life." "You weren't a bad entry, Sebastian," malamig kong sagot. "You were just a liability I had to manage. Goodbye." Habang sumasakay ako sa sasakyan, binuksan ko ang aking relo. Isang huling command ang ipinadala ko sa Alonzo Tech server. Isang command na magbubura sa pangalan ni Javier sa bawat gusali, sa bawat dokumento, at sa bawat kasaysayan ng kumpanyang iyon. Ngunit bago ko tuluyang isara ang app, may isang dokumentong lumitaw na hindi ko inaasahan. Isang lihim na trust fund sa pangalan ko na binuksan ni Javier noong unang taon ng aming kasal, na naglalaman ng mga mensaheng kailanman ay hindi niya sinabi sa akin. Isang huling twist sa audit ng aking puso. Tapat. Ang sinag ng araw na pumasok sa bintana ng aking sasakyan ay hindi nagdala ng init, kundi isang malupit na liwanag na naglalantad sa bawat dumi ng nagdaang gabi. Habang tinititigan ko ang screen ng aking relo, binabasa ko ang mga mensaheng iniwan ni Javier sa lihim na trust fund 10 taon na ang nakalilipas. "Marisa, ikaw ang tanging asset na hindi ko kayang mawala. Sa bawat numerong tinitingnan ko, ang mukha mo ang nakikita ko. Ikaw ang pundasyon ng Alonzo Tech." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Noong unang taon ng aming pagsasama, tiningnan ko ang mga salitang ito bilang isang pangako ng wagas na pag-ibig. Ngunit ngayon, bilang isang auditor, nakikita ko ang tunay na kulay ng mga titik na ito. Hindi ito pag-ibig. Ito ay isang initial investment para sa isang mahabang panloloko. Javier was already appraisal of my worth even then, treating my talent as a commodity he could lock away in a vault. Ang pag-ibig na walang integridad ay isa lamang liability na nakabalat kayo bilang asset, bulong ko sa hangin. Pinindot ko ang delete button. Hindi ko kailangan ang mga alaala ng isang lalaking ginamit ang aking puso
para itago ang kanyang mga krimen. Dumiretso ang aking sasakyan sa Alonzo Mansion. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako papasok bilang asawang humihingi ng tawad, kundi bilang ang bagong may-ari ng bawat pako at semento ng gusaling ito. Nadatnan ko si Doña Estrella sa sala, nakaupo sa kanyang paboritong silya, habang ang mga tauhan ng bangko ay isa-isang nilalagyan ng foreclosed na sticker ang kanyang mga mamahaling koleksyon ng vase. Ang kanyang mukha ay parang isang tuyong lupa, wala nang bakas ng dating ningning at kapangyarihan. Marissa, anong ibig sabihin nito? Bakit mo pinapayagan ang mga taong ito na bastusin ang pamamahay ko? Singhal ni Doña Estrella nang makita ako. Ang kanyang boses ay pumiyok, isang tunog ng isang reynang nawalan ng trono. Hindi na ito ang pamamahay niyo, ma, mahinahon kong sabi habang inilalapag ang foreclosure papers sa mesa. Ang Alonzo Tech ay bankrupt na. Ang mansion na ito ay nakasanla sa kumpanyang pagmamay-ari ko na ngayon. Inaudit ko ang bawat mortgage na pinirmahan ni Javier. At nalaman kong ang pondo ay galing sa mga accounts na ninakaw niyo sa pamilya ni Sebastian. Walang hiya ka, pinalaki kita, pinakain kita. Pinagtrabaho niyo ako, ma. Pinakinabangan niyo ang talino ko habang pinagmumukha niyo akong basura sa harap ng mga kaibigan niyo. Ang boses ko ay nanatiling kasing lamig ng yelo. Sa audit ng moralidad, kayo ang may pinakamalaking utang. At ngayong umaga, dumating na ang collectors. Lumingon ako sa mga tauhan ng bangko. Ilabas ang lahat ng gamit niya, maliban sa kanyang mga personal na damit. Lahat ng ari-arian sa loob ng mansyong ito ay bahagi na ng liquidation process. Habang pilit na inilalabas ng mga security si Doña Estrella, hindi ako lumingon. Naririnig ko ang kanyang mga mura at hagulgol. Ngunit sa aking pandinig, ito ay musika lamang ng katarungan. Ang bawat luhang iniyak ko noong gabi ng Valentine ay tila nagbunga na ng ganap na kalayaan. Mabilis akong tumungo sa opisina ng Alonzo Tech. Alam kong ang mga board members ay kasalukuyang nagkakagulo. Javier is behind bars and Valentina is under heavy guard. The empire is headless. Pagpasok ko sa boardroom, ang lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Naroon ang mga abogadong dati ay hindi tumitingin sa akin ng diretso. Naroon ang mga shareholders na naniwala sa mga kasinungalingan ni Javier. Good morning, gentlemen. Panimula ko habang inilalapag ang aking laptop sa gitna ng lamesa. Ang tunog ng paglapag nito ay nagpatahimik sa buong silid. I believe we have a meeting for the emergency succession. Mrs. Alonzo, with all due respect, you have no legal standing here. You are just the wife of a disgraced CEO. Sabi ng isang matandang board member, ang kanyang boses ay puno ng misogyny na matagal ko nang nararanasan. Actually, I am the majority shareholder, sabi ko nang may matalim ng ngiti. Ibinukas ko ang screen at ipinakita ang reconciliation report. Binili ko ang bawat distressed share na ibinenta ng mga investors kagabi nang bumagsak ang stocks nyo dahil sa audit na inilabas ko. Sa ilalim ng black clause na idinisenyo ng tatay ko, ang lahat ng utang ni Javier ay bumalik sa kanya, ngunit ang control ng tech patents ay nananatili sa akin. Nabalot ng katahimikan ang boardroom. Ang mga lalaking nag-akala na ang isang asawa ay tagapagluto lamang ng hapunan, ay nakatingin ngayon sa babaeng may hawak ng kanilang leeg. From this point on, Alonzo Tech is under a full forensic audit. All suspicious contracts are voided. All conspirators are fired, utos ko. And the name on that building, it will be changed by noon. Ngunit bago pa matapos ang pulong, bumukas ang pinto at pumasok ang aking secretary na may dalang isang urgent message. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba. Ma'am Marissa, si Valentina Reyes po. Tumakas siya sa kustodya ng NBI habang inililipat siya ng pasilidad. May iniwan siyang mensahe sa iyong private server. Binuksan ko ang mensahe. Isang imahe ng isang lumang ledger ang lumitaw at sa ibaba nito ay may nakasulat na isang numero, isang account number na hindi ko pa kailanman nakita. Marissa, ang audit ay hindi pa tapos. Ang tatay mo ay hindi lang biktima, siya ang may hawak ng huling alas na wawasak sa bagong imperyo mo. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang aking ama ay kasalukuyang nasa ospital. Ngunit ang mensaheng ito ay tila isang babala mula sa hukay. May isa pang sikretong nakabaon sa ilalim ng mga numero, isang sikretong kayang bumura sa lahat ng aking pinaghirapan. Lumingon ako sa mga board members na ngayon ay nakatingin sa akin nang may pag-aalinlangan.
Hindi ko pwedeng ipakita ang aking takot. The meeting is adjourned, sabi ko, ang aking boses ay hindi nanginig. Prepare for the rebranding. Lumabas ako ng boardroom at agad na tinawagan ng aking head of security. Find Valentina and check my father's medical records again. Look for any hidden communications in the last 24 hours. Habang naglalakad ako sa hallway ng kumpanyang ako ang nagtatag, naramdaman ko ang panganib na muling bumabalot sa akin. Ang audit ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay isang digmaan ng mga anino, at mukhang ang huling kaaway ko ay hindi si Javier, kundi ang dugo mismo na dumadaloy sa aking mga ugat. Ang bawat yabag ng aking sapatos sa marmol na sahig ng bagong Villarreal Tech ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng aking natitirang oras bago ang susunod na pagsabog. Kahit na ang pangalan ni Javier ay binura na sa mga pader ng gusaling ito, ang kanyang anino ay tila nananatili pa rin sa bawat sulok, naghihintay ng pagkakataong sakalin ako. Naupo ako sa aking mesa, ang dating upuan ni Javier na ngayon ay parang isang trono ng tinik. Sa harap ko ay ang tablet kung saan kumikislap ang mensahe ni Valentina. Ang account number na ipinadala niya ay hindi isang simpleng bank account. Ito ay isang off-ledger entry na sadyang itinago sa pinakamalalim na bahagi ng aming encryption. Isang huling alas, bulong ko habang mabilis na gumagalaw ang aking mga daliri sa keyboard. Saan mo ba itinago ang katotohanan, Papa? Habang hinihintay ko ang decryption ng file, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Bilang isang accountant, alam ko na ang pinakamapanganib na utang ay ang mga utang na hindi nakasulat sa papel, ang mga utang ng dugo at dangal. Tumunog ang aking monitor, hudyat na bukas na ang file. Ang bumungad sa akin ay hindi mga numero, kundi isang video recording na may petsang 15 taon na ang nakalilipas. Sa video nakita ko ang aking ama, si Manuel Villarreal, na mas bata at tila punong-puno ng takot. Kasama niya si Don Roberto Alonzo, ang yumaong ama ni Javier. Manuel, ang algorithm na ito ang magliligtas sa atin, pero kailangan nating burahin ang pangalan ng tunay na inventor. Ang boses ni Don Roberto ay puno ng ganid. Pero Roberto, asawa ko ang nakatuklas nito, si Elena, hindi ko magagawa ito sa kanya. Sagot ng aking ama, ang kanyang boses ay nanginginig. Gusto mo bang mabulok sa hirap? Isipin mo ang anak mo si Marisa. Gusto mo ba siyang lumaking walang kinabukasan? Napatigil ang aking hininga. Elena, ang nanay ko. Ang nanay ko na namatay sa isang aksidente sa laboratorio noong bata pa ako. Ang Alonzo Tech, ang imperyong pinaglingkuran ko, ay itinayo sa ibabaw ng ninakaw na talino ng aking sariling ina at ang aking ama ang nagbukas ng pinto para sa pagnanakaw na yon. Ang tunay na liability ay hindi ang utang ni Javier, kundi ang dugo ko, malamig kong sabi, habang unti-unting pumapatak ang isang butil ng luha na agad ko ring pinunasan. Hindi ito ang oras para sa emotion, ito ang oras para sa pag-audit ng kasaysayan. Biglang bumukas ang pinto ng aking opisina. Pumasok ang aking head of security, hinihingal. Ma'am Marisa, si Valentina, nakita siya sa CCTV malapit sa ospital kung saan naroon ang tatay niyo. At ma'am, may ulat na may naganap na sunog sa record section ng ospital. Tumayo ako ng walang pag-aalinlangan. Kinuha ko ang aking laptop at mabilis na lumabas. Ihanda ang sasakyan, hindi natin hahayaang burahin ni Valentina ang huling ebidensya. Habang humaharurot ang aming sasakyan sa gitna ng trapiko ng Manila, naramdaman ko ang panginginig ng aking cellphone. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Marisa, sweetheart. Ang boses ni Valentina ay puno ng mapait na katuwaan. Napanood mo na ba ang video? Masakit ba ang katotohanan? Na ang bawat sentimong kinita mo ay galing sa pagtataksil ng tatay mo sa nanay mo? Ang katarungan ay hindi nasusukat sa pinagmulan ng pera, Valentina, kundi sa kung paano ito gagamitin para itama ang mali. Sagot ko. Ang aking boses ay kasing talas ng bakal. Nasaan ka? Nasa lugar kung saan nagsimula ang lahat, Marisa. Sa lumang laboratorio ng nanay mo. At narito rin ang tatay mo, naghihintay ng kanyang huling audit. Ibinaba ko ang tawag at sinabihan ng driver na baguhin ang direksyon. Ang lumang laboratorio sa Antipolo, isang lugar na matagal ko nang kinalimutan, isang lugar na puno ng mga multo ng aking kabataan. Pagdating namin, ang gusali ay balot ng dilim, tila isang malaking puntod sa gitna ng kagubatan. Dahan-dahan akong pumasok. Hawak ang aking cellphone bilang tanging liwanag.
Ang amoy ng alikabok at mga chemical ay humahalo sa amoy ng papalapit na ulan. Sa gitna ng silid, nakita ko si Valentina. Nakatayo siya sa tabi ng aking ama na nakatali sa isang silya, ang mukha ay puno ng galos at pagsisisi. Sa paligid nila ay mga galon ng gasolina. "Welcome home, Marissa," nakangiting sabi ni Valentina, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa kabaliwan. "Tonight, the books will finally be balanced. Isang buhay para sa isang imperyo." "Itigil mo na ito, Valentina. Ang NBI ay parating na. Wala ka ng takas," sabi ko habang dahan-dahang lumalapit. "Escape? Sino ang nagsabing gusto kong tumakas?" Tawa niya. "Gusto ko lang makita ang huling red entry sa buhay mo. Ang makita ang tatay mong namamatay sa lugar kung saan niya pinatay ang nanay mo." Inilabas ni Valentina ang isang lighter. Ang liwanag ng maliit na apoy ay tumatama sa kanyang mukha, lumilikha ng isang nakakatakot na anino. "Marisa, anak, patawarin mo ako," hikbi ni Papa. "Huwag mo na akong iligtas. Karapat-dapat ako sa apoy na ito." "No, Papa," sabi ko. Ang aking boses ay umalingaw sa buong silid, puno ng isang kakaibang lakas. "Hindi ka mamamatay para sa isang kasalanang hindi mo kayang bayaran. Valentina, bago mo ituloy ang balak mo, baka gusto mong malaman na ang bawat transaksyon mo mula noong tumakas ka ay naka-record sa blockchain ledger na binuksan ko. If I die tonight, all your allies, all the politicians you've paid off, will be exposed within seconds." Napatigil si Valentina. Ang kanyang kamay na hawak ang lighter ay nagsimulang manginig. "You're bluffing," sigaw niya. "Audit me then," hamon ko habang inilalabas ang aking relo. "Check the cloud status. Isang maling galaw mo, and you're not just a murderer. You're a dead woman walking in the eyes of your own partners." Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga helicopter sa itaas at ang malakas na pagpito ng mga sirena ay bumasag sa katahimikan. Ang mga searchlight ay tumama sa mga bintana, nagliliwanag sa loob ng laboratorio. Nabitawan ni Valentina ang lighter. Ngunit bago pa siya makakilos, mabilis na sumugod ang aking mga security. Sa gitna ng gulo, naramdaman ko ang paghila sa akin ni Sebastian, na tila nakalaya na pala sa tulong ng NBI para magsilbing state witness. "Marissa, go! Get your father out!" Sigaw ni Sebastian habang nakikipagbuno sa mga tauhan ni Valentina. Habang hinihila ko ang aking ama palabas ng nasusunog na gusali, naramdaman ko ang bigat ng nakaraan na unti-unting naglalaho. Ang apoy sa laboratorio ay tila tumutupok sa huling bakas ng mga kasinungalingan ng mga Alonzo at Villarreal. Nakalabas kami ng ligtas, basang-basa ng ulan at puno ng dumi. Pinanood ko kung paano pilit na isinasakay si Valentina sa sasakyan ng mga pulis, habang ang kanyang mga sigaw ay nalulunod sa ingay ng bagyo. Tumingin ako sa aking ama, na ngayon ay nakaluhod sa putikan. Umiiyak at nagmamakaawa para sa aking kapatawaran. "Ang audit ay tapos na, Papa," sabi ko. Ang aking boses ay mahinahon, ngunit puno ng pinalidad. "You will face the law for what you did to Mama, but I will never let anyone use our blood again to build an empire of lies." Ang huling kabanata ay isinusulat na, at sa pagkakataong ito, ang bawat sentimo ay may katarungan, at ang bawat buhay ay may halaga. Ang bawat dokumentong nilalagdaan ko ngayong umaga ay tila isang huling pako sa kabaong ng nakaraang 10 taon. Sa labas ng aking opisina, ang malaking logo ng Alonzo Tech ay tuluyan ng tinanggal. Sa halip na ang pangalan ng pamilyang nagnakaw ng aking dangal, ang nakasulat na ngayon sa bawat pader ng gusali ay Elena V. Innovations, isang pagkilala sa aking ina, ang tunay na arkitekto ng teknolohiyang nagpabago sa industriya. "Ma'am Marissa, narito po si Doña Estrella." Nagpupumilit po siyang pumasok. Ang boses ng aking bagong secretary ay puno ng pag-aalinlangan sa intercom. "Hayaan mo siyang pumasok," malamig kong sagot. Gusto ko ring makita ang huling balanse ng kanyang pagkatao. Bumukas ang pinto at pumasok ang matanda. Wala na ang kanyang marangyang terno at mamahaling alahas. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at puot. Hindi na siya ang reyna ng Makati. Isa na lamang siyang anino ng isang imperyong gumuho dahil sa sariling kasakiman. "Marissa, paano mo nagawang palayasin ako sa sarili kong bahay? Isang Alonzo ako, wala kang karapatang tratuhin ako na parang pulubi." Sigaw ni Doña Estrella habang pilit na humahawak sa aking mesa. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang aking mukha ay nananatiling kasing tigas ng marmol. "Wala na po kayong bahay, Ma."
Ang bawat sentimong ipinambili ng mansyong iyon ay galing sa pawis ng nanay ko na ninakaw ninyo. Inaudit ko ang bawat mortgage, ang bawat bank transfer sa loob ng 3 dekada. Sa mata ng batas, ang tanging pag-aari nyo na lang ay ang damit na suot nyo ngayon. Walang hiya ka, Javier loved you. He gave you a name. He gave me a cage, ma. At kayo ang nagbabantay sa pintuan yon, mahinahon kong hirit. Alam niyo ba kung bakit hindi ko kayo ipinakulong kasama ni Javier at Valentina? Dahil ang mabulok sa kulungan ay napakadaling parusa. Gusto kong makita ninyong nabubuhay sa mundong wala kayong kapangyarihan, kung saan ang pangalang Alonzo ay hindi na nagbubukas ng pinto, kundi nagdudulot ng pandidiri. Inilabas ko ang isang maliit na sobre at inilapag sa mesa. Narito ang sapat na pera para sa isang maliit na apartment sa probinsya at ang inyong mga gamot. Isang utang na loob ito sa tatay ko, hindi sa inyo. Mula ngayon, huwag na kayong magtatangkang lumapit sa akin o sa kumpanyang ito. Nanginig ang kamay ng matanda habang kinukuha ang sobre. Ang huling bahagi ng kanyang hiya ay tuluyan ng nadurog. Tumalikod siya at dahan-dahang lumabas ng opisina. Ang tunog ng kanyang marahang paglakad ay parang isang talunang sundalo. Muling bumukas ang pinto at pumasok si Sebastian. Hawak niya ang kanyang resignation letter. Marissa, the NBI is done with the final investigation. Lahat ng assets ni Valentina at Javier ay naka-freeze na para sa settlement ng mga biktima. Tapos na ang trabaho ko rito, sabi ni Sebastian. Ang kanyang boses ay may halong lungkot at respeto. So you're leaving? Ngayong malinis na ang entry sa buhay natin? Tanong ko habang nakatingin sa kanya. Hindi ko kayang manatili rito habang naaalala ko na ang pamilya ko ay naging bahagi ng pagtataksil sa nanay mo, sagot niya. I need to find my own balance, Marissa. But remember, you are the most brilliant auditor I have ever met. You didn't just fix the company, you fixed the truth. Gumiti ako ng bahagya, isang ngiting puno ng pag-unawa. Goodbye, Sebastian. I hope you find the justice you're looking for. Nang makaalis si Sebastian, tumayo ako at lumapit sa bintana. Mula rito, nakikita ko ang lungsod na tila isang malaking spreadsheet na naghihintay ng bagong simula. Ang aking ama ay nasa ilalim na ng maingat na pangangalaga sa isang pasilidad kung saan niya haharapin ang kanyang mga kasalanan ng may dignidad. Si Javier at Valentina ay naghihintay na lamang ng hatol ng korte. Wala nang natirang utang, wala nang natirang nakatagong liability. Kinuha ko ang aking cellphone at binura ang huling file na may kinalaman kay Javier. Ang Marissa Villarreal na asawa ng CEO ay patay na. Ang nakatayo rito ngayon ay ang Marissa Villarreal na sariling arkitekto ng kanyang kapalaran. Audit closed, bulong ko sa hangin. Isang huling mensahe ang pumasok sa aking private server. Hindi ito galing sa kaaway, kundi isang automated notification mula sa laboratorio ng aking ina na muli kong binuksan. Project Phoenix, rebirth successful, new entry detected. Napangiti ako. Ang katotohanan ay hindi lamang nagpapalaya. Ito ay nagbibigay ng kapangyarihang muling bumuo mula sa abo. Isang taon na ang lumipas mula nang huling pumatak ang ulan sa bubong ng lumang laboratorio sa Antipolo, at sa bawat araw na nagdaan mula noon, unti-unting nabura ang amoy ng usok at lason sa aking buhay. Nakatayo ako ngayon sa harap ng isang malaking salamin sa aking opisina sa tuktok ng Elena V Innovations. Hindi na ang pulang gown ng gabing iyon ang suot ko, kundi isang puting power suit, malinis, matatag, at walang bahid ng kahit anong pagkakautang. Ang bawat numerong nakikita ko ngayon sa aking monitor ay hindi na mga kasinungalingan ni Javier. Ito ay mga tunay na puhunan para sa mga kababaihang nagnanais magsimula ng sariling negosyo, ang pondo para sa scholarship ng mga batang accountant, at ang katarungang matagal na ipinagkait sa aking ina. Dinalaw ko si Javier sa kulungan noong nakaraang buwan. Wala na ang CEO na tinitingala ng lahat. Ang nakita ko ay isang lalaking durog ang pagkatao, nakasuot ng unipormeng kulay kahel, at pilit na iniiwas ang kanyang mga mata sa akin. Hindi ako nagpunta roon para manumbat. Inabot ko sa kanya ang huling divorce papers na pirmado na ng korte. Hindi kita sinira, Javier, mahinahon kong sabi sa kanya sa likod ng makapal na salamin. Ang katotohanan ang sumira sa'yo. Ako? Nag-audit lang ako ng mga entries mo at nalaman kong wala kang laman. Hindi siya sumagot, tanging ang mahinang paghikbi niya ang narinig ko bago ako tumalikod at tuluyang lumabas ng pasilidad nang hindi na muling lumilingon.
Si Valentina Reyes ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang habambuhay na sentensya sa isang maximum security prison dahil sa tangkang pagpatay at malawakang economic sabotage. Ang kanyang imperyo ng lason ay tuluyan ng natunaw. Samantalang si Doña Estrella, ayon sa aking mga tauhan, ay nananatili sa isang maliit na bahay sa probinsya. Namumuhay siya sa katahimikan ng kanyang sariling pagsisisi, malayo sa ingay ng high society na dati ay itinuturing niyang mundo. Ang tanong ng marami, napatawad ko na ba sila? Ang kapatawaran ay isang mahabang proseso ng pag-audit sa sariling puso. Pinatawad ko ang aking ama, si Manuel, bago siya tuluyang pumanaw noong nakaraang buwan dahil sa kanyang mahinang puso. Sa huling sandali niya, narinig ko ang kanyang huling hininga na bumubulong ng pangalan ng aking ina. Hindi mabubura ng kapatawaran ang kanyang mga pagkakamali, ngunit pinalaya nito ang aking sarili sa gapos ng kanyang mga lihim. Tungkol naman kay Sebastian, paminsan-minsan, ay nakakatanggap ako ng mga email mula sa kanya. Kasalukuyan siyang nasa ibang bansa, tumutulong sa mga investigasyon laban sa international financial fraud. Walang pangako ng pagbabalik, walang deklarasyon ng pag-ibig. Ngunit meron kaming isang uri ng pag-uunawa na ang aming mga buhay ay magkakonektado sa katarungan at sapat na iyon sa ngayon. Habang pinapanood ko ang paglubog ng araw sa Manila Bay mula sa aking bintana, nararamdaman ko ang isang uri ng katahimikan na hindi kayang bilhin ng kahit anong bilyong piso. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang iyong mga kaaway, kundi ang makita ang iyong sarili na buo at hindi na kontrolado ng kanilang mga kamay. Para sa mga babaeng nakikinig sa aking kwento, ito ang aking huling entry sa ledger. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng lalaking nasa tabi mo at ang iyong kinabukasan ay hindi nakasalalay sa kung gaano ka kahusay magsakripisyo sa gitna ng pang-aabuso. Ang iyong talino, ang iyong dangal at ang iyong katapangan ang tunay mong yaman. Huwag mong hahayaan na gawin kang anino ng sinuman. Lumabas ako ng aking opisina at iniwan ang mga ilaw na dahan-dahang namamatay. Habang naglalakad ako patungo sa elevator, naririnig ko ang tunog ng aking sariling mga yabag. Matatag, may direksyon at puno ng pag-asa. Ang audit ay opisyal ng sarado. Ang balanse ay perpekto. At sa unang pagkakataon, ang buhay ni Marisa Villarreal ay ganap na sa kanya lamang. Salamat, Mama. Bulong ko sa hangin bago tuluyang sumara ang pinto ng elevator. Isang bagong kabanata ang magsisimula bukas. At sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng panulat. Amad.